nangyari na raw yan dati na pinabilis yung proseso ng ano para maging PR yung mga mga temporary resident dito. Lalo na pagka kayo temporary foreign worker na yung mga trabaho nyo in demand. Good news yan sa hindi naman lahat bad news. Makasabihin nyo kasi palagi na lang bad news yung bigay ni Brandon Boy eh. Yun! Magandang hapon, maulang hapon sa inyo lahat. Dahil sobrang dilim, meron ng forecast ng snow mamaya. Yung snow nandun sa may ngayon sa Nipawa. That's 40 minutes away dito. Nakita ko may mga nagpo-post na yung mga tropa natin ng mga nandun eh. Nagpo-post sila na nahihinig ako. Ang lamig sa sakyan, hindi ko pa napainit. Ang temperature kasi ngayon is 3. Ewan ko lang yung feels like malamang minus. Nakabukas na yung heater ko eh. Yun, nag-i-snow na doon sa Nipawa. Susundo lang tayo sa aking misis. Tingnan nyo naman yung dilim, di ba? Napakadilim na nung oras pa lang. Mag-aalas 5. Mag-aalas 5, ganito nakadilim. Mamimiss mo agad yung yung summer. Pagka yung ganitong kasi isa pa sa ayoko sa yung winter. Bukod sa malamig masyado, mga ganyan. Parang ang gloomy lagi ng paligid. Ganyan lagi yung ulap, parang madilim na ewan. Alam mo naman, nasanay tayo sa Pilipinas na palaging alam mo 'yon, evergreen ang tawag sa evergreen. Palaging green yung paligid. Wala naman talaga tayo yung parang yung alam mo yung tagtuyot pero may mga pa rin. May mga dahon pa rin, mga puno. Hindi tulad dito na talagang totally mawawala yung mga nagrereklamo na naman ako tungkol sa weather. Samantalang sa Pilipinas, yung reklamo, di ba? Hindi naman dapat nirereklamo ang weather dito kasi sa Pilipinas, binubugbog ng sunod-sunod na bagyo. Lalo na yung sa Cebu. Grabe yung sa Cebu. 100 sa huli kong panood sa balita, nasa 199 patay. Grabe no? Ang lakas ng yung Tinyo ba yun na bagyo. Tapos meron pa palang kasunod yun, pero ang tama niya na sa Luzon. Diyan mo na ngayon makikita yung mga yung mga pinagagawa ng mga politiko natin pulpul. Isipin mo yan, dahil sa mga ninakaw nila yan, mga nangyayari ngayon. Ninakaw nila na pera ng taong bayan na dapat napupunta sa proyektong maganda ng gobyerno. Isa pa pala, hindi lang dyan, yung mga nagkakwari sa Cebu, yun ang isang parang isang sinisisi ngayon. Kasi kalbo yung mga bundok dun sa may bandang yung binaha sa Cebu. Isa pa yun, dapat iniimbestigahan eh. Mga nalalagyan din yung mga yan eh, kaya natutuloy yung mga pagkakwari, yung yung kay Slater Yang ba yun? Yung ginawang parang subdivision na parang rice terraces yung style. Yun yung sinasabing cause eh. Pero ang ugat pa rin yung mga politiko pa rin na na nagbubulsa sa pera ng gobyerno. Pero ayoko yan pag-usapan sana eh, kaya lang nadaanan na, pinaiinit na naman ulo ko. Yung good news sana ibabalita ko ngayon. Yung mga, 'di ba, sinabi ko last video ko na hindi naman nagsasara ang pagkuha ni Canada sa mga sa mga immigrants. Medyo humigpit lang, saka bumagal, sa totoo lang bumagal yung pagbibigay ng mga mga renewals, yung mga basta lahat ng proseso rito bumagal. Ngayon, itong sasabihin ko sa inyo, good news naman to, yung TR to PR pathway. Pero pa lang naman to hindi pa to yung final baka sabihin nyo, uy, meron ng mabilis na pathway para ma-PR. Pero yan yung pinag-uusapan ngayon. Ang dami nagpo-post niya ngayon. Kung gusto niyo yung detalyadong balita rito, panoorin niyo si Miss Ina, kasi si Ina Andulong, Ina Nutshell yung pangalan ng kanyang YouTube channel. Kasi detalyado yung kanyang mga information about that. Tapos meron siyang mga kausap ng mga professionals na hindi lang katulad ko na minamarites ko lang sa inyo kung ano yung narinig ko, ganun. Parang ako lang yung ordinaryong alam mo yung parang ordinaryong Pilipino lang na nakarinig ng ganitong balita tapos ipapasa ko lang sa inyo. Marites nga talaga, no? Pero syempre, maganda rin na sabihin natin na yung yung sinasabi nilang TR to PR na yan, good news yan sa mga nandito sa Canada.
merong 33,000 ba yun na pwedeng gawing PR. Nangyari na raw yan dati na pinabilis yung proseso ng para maging PR yung mga temporary resident dito. Lalo na pagka kayo temporary foreign worker na yung mga trabaho nyo in demand. Good news yan sa hindi naman lahat bad news. Makasabihin nyo kasi palagi na lang bad news yung bigay ni Brandon Boy eh. Hindi, ito good news yan. Kahit pasabihin nating target ni Canada magbawas ng mga immigrants, meron pa rin naman. Kaya magbunyi yung mga nandito na sa loob ng Canada. Huwag nyo i-take yung aking sinasabi rito na mas maganda research nyo ng sarili. Panoorin nyo si Miss Ina, yan. Sa akin kasi sa pandinig ko good news talaga siya. Grabe yung dilim parang gabi na. Yung misis ko lalabas ba kagad yun? Dapat lumabas siya kagad at malamig. Saka yun, hindi lang naman yun yung good news. Meron ding mga nagsasabi kasi na yung mga nandito sa Canada pauwiin na. Hindi naman, may mga marami pa ring paraan para hindi kayo mapauwi. Kasi hindi naman basta-basta yung Canada. Kunyari mawalan kayo ng status dito, yung agad-agaran na hahantingin kayo na papauwi. Hindi, bibigyan naman kayo ng pagkakataon. Kaya lang ang problema nga yung iba nakailan try na ng mga ganyan. Wala, hindi pa rin na-renew. Nalimutan ko nang tapusin yung video ko. Hanap na yun, kasi itong asawa ko, minsan sagabal sa pagbablog eh. Hindi, pero yun lang yung sinasabi ko. Pero namang good news dun sa bagong in-announce ni Canada. Maganda nyo, i-research nyo na lang. Huwag nyo na lang ako masyadong intindihin. Minarites ko lang sa inyo yun eh. Sabi ko, panoorin nyo si Miss Ina, nandun lahat ng information, no? Sige na, like, share, subscribe, mag-alam yun eh. Pinapaalam. Nag-i-snow now. First drop ng snow this year sa Brandon. Diba? Puti na yung mga lupa. Ay, yung natin. Yung pumpkin natin, na. Bukas ba madulas yung daan. Covered na yung kanilang mga sasakyan. Nako, lalabas ko na pala yung panlinis ko. Hindi na yung sasakyan. Malamig na, malamig.